Proceed with our study in book of Galatians. We are now in chapter 2, Galatians chapter 2, verse 1 to 10. And the title is Acceptance in the World or in the Lord. Nining kinabuhi ang manggod, mo struggle jud ta to be accepted. Kay ganahan jud ta nga accepted ta everywhere we go. Asa man ta dapita, nagtrabaho, nag-eskwela, pamilya, friends, eskwelahan, everywhere. We want to be accepted. Pero karong sa atong mga panahon, ang acceptance magod is grabe na wala definition, no? Kay tanang klase sa evil o mga action sa tao nga oppose kayo, contrary sa pulong sa Ginoo, i-accept naman and defined as loving them. We love them, that's why we accept them. Ang problema lang, the moment i-accept na to ang lifestyle so sa katao nga dili gyud insakto. Example, sige siya upang rape. Yung tanga ang iyang background mauni or drug addict siya or whatever iyang mga lifestyle, no? The moment pag ma-accept nila nga kunuhay out of love, actually ni sakay ta sa evil things nga ilang gibuhat. O the moment sad nga di sad ta mudawat nila, kita sad ang i-label nga legalist ra kay ta, wag tay kaluoy. So si Pablo nabutang siya ni ini nga situation wherein ni kontra gyud siya, ni barog gyud siya sa usa ka pagtulunan ug lifestyle nga wala gyud makomporme sa pulong sa Ginoo o sa mga prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo. Kang iyang basihan sa iyang pagpuyo o iyang pag-accept ang pulong man sa Ginoo. So ang iyang wala pagdawat na ini mga tawhana during this time nakahatag yung dako kay problema niya. Mo na nga makita nato si Pablo dinhi nga iyang gisaysay nga to sa taga-Galatian churches iyang feelings, iyang intentions, ug ang result sa meeting niya sa Jerusalem Council may tungod sa false teachings nga gi-embrace sa mga Galatian churches nga mga katawhan nga iyang gimatuto sa pulong sa Ginoo ug nihangop na og lain nga klase sa ebanghelyo nga tungod niini ni-fight siya ug nga nahimong dako nga problema. So ato ni bawaan sa atong last study nga first iyang gisugdan ni sa iyang kinsa siya di niya nadawat ang pulong sa Ginoo kundi direct revelation from God, iyang gisuportahan sa iyang testimony, sa iyang conversion testimony ug sa iyang mga preachings, no, nga iya jud ang gipuy-an ug ang iya dayang gibuhat ang tawag nagtawag sa Ginoo sa kinabuhi nga mao ang pagdeklarar sa pulong sa Ginoo nga walay ko kahadlok. So, mubasa ta sa Book of Galatians chapter 2 verse 1 to 10. Ug na ta mo padayon ni ana mga ita sa Ginoo o tabang. Ginoo imong pulong buhi apan kami mga katawhan nga dili makasabot niini. Because kung imo ning ibutang sa among una kasing-kasing sa kasing-kasing mo subol nga dunami tinguha, Lord, we have passion and we have, Lord, desire to really want to know the God who loved us and created us in spite of us. So Father, we pray you speak to us clearly and make us understand what Paul is driving here in the book of Galatians. Na kami, Lord, dili sa mi mga simang, dili mi mo kompromiso, dili mi mo for the sake of being accepted nga mo, lurang mi mo, dili mo malanay, dili mo barog sa among gituhuan, una nga gituhuan nga kaluwasan, grasya lamang gikan ni Kristo Jesus. So Father, speak to us clearly through your Spirit, and we pray, Lord, for those who are not around, may you just, Lord, grant them access immediately and call them, Lord, remind them if they have forgotten. And we pray that this message also, Lord, will be heard by many people, that all of us, oh God, will pass this on to others as well. Lord, we trust you in all of this. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Basahin na po sa NLT in English. Then 14 years later, I went back to Jerusalem again, this time with Barnabas and Titus came along too. I went there
because God revealed to me that I should go. While I was there, I met privately with those considered to be leaders of the church and shared with them the message I had been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure that we were in agreement for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing. And they supported me and did not even demand that my companion Titus be circumcised, though he was a Gentile. Even that question came up only because of some so-called believers there, false ones really, who were secretly brought in. Uh, they sneak in to spy on us and take away the freedom we have in Christ Jesus. They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish regulations, but we refused to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel message for you. And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching. By the way, their reputation as great leaders made no difference to me, for God has no favorites. Instead, they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also works through me as the apostle to the Gentiles. In fact, James, Peter, and John, who were known as pillars of the church, recognized the gift God had given me, and they accepted Barnabas and me as their co-workers. They encouraged us to keep preaching to the Gentiles while they continued their work with the Jews. Their only suggestion was that we keep on helping the poor, which I have always been eager to do. So duha lang kabahin atong tan-awon dinhi, makita nato sa gisulti ni Paul, makita nato dinhi nga ma-learn natong acceptance should begin with the Lord. Nya kung i-accept nata sa Ginoo, iya jud nang i-confirm by the Lord through the leaders. Makita nato nga ang mga leaders mo support jud in every way where we are sa atong work, sa atong preaching. So mo ni atong makita dinhi sa book of Galatians chapter 2 verse 1 and 10 to 10. Sumarita sa point number 1. Ningon siya nga after 14 years nibalik siya sa Jerusalem kuy nga si Barnabas ug si Titus. Nya yan yung gibuhat kay nang Ginoo nag-ingon niya nga it's time to go. Ato na ka didto. Imo ning isusulti ang mga problema ngadto. So nag-meet siya privately sa mga leaders sa church o iyang i-share iyang mga mensahe ang iyang gitudlo sa mga Gentiles. Kay but siya nga masigurado niya nga insakto sila, in agreement sila aron dili ingon si Paul aron dili masayang ang tanan akong mga effort o dili masayang. So ang 14 years nga visit ni Paul, actually daghan ang mga nice two school of thoughts. Kaningon ng uban nga this is ang 14 years ni Paul nga istorya dinhi before ni sa Jerusalem Council nga nasa book of Acts 15. Pero uban sa niingon nga kuana ni humana ang Jerusalem Council nga ni si Paul yan na lang ginarate ni sa taga Galatia. You remember ang Galatia is composed of many churches like Lystra, Derbe, Iconium ug iba pa, no? So mo na nga magpatabang ta sa recorded book of Acts chapter 15 aron masabtan niya nato ang mga panghitabo. Pero hinumduman nato nga nibisita na biya si Paul ngadto sa Jerusalem ug nahimamat niya na si Peter o si John, si James at that time namatay naman. Pero karong pagbalik niya 14 years after, though some or recorded in the book of Acts nga sa chapter 11 ug 12 man tingali ito, yan na si Paul sa Jerusalem pero not to see the Jerusalem leaders kundi to bring the aid or help from other churches nga iyang gikolekta para pagtabang in town kay duna na may grabe nga famine na hitabo ngadto sa main church o sa Jerusalem mismo. Now kaning 14 years after sa iyang pagbalik na sa ngadto
Ni-mention si Paul nga kuyo niya si Barnabas o si Titus. Now, atong ila-ilahon kinsa ni si Barnabas. Ang meaning nga Barnabas meaning encourager. So, tao ni siya nga kusog kayong mo-encourage, no? In fact, makita nato dinhi nga siya ni ang nangita ni Pablo pagkadungog niya nga kaning tawhana na mo persecute sa una, mo papriso sa tanan, bata, tiguang, laki, babay, na nagsunod sa the way or ni Jesus Christ, nakadungog siya, uy, born again. So wa siya nagduha. Kay daghan naman siyang nadunggan nga report na ang iyang gitry og patay nga pagtuo, mo naman ni hinuniyang gitudlo. So yun siya nga, oh, converted yun ni. So mo na siya courage to look for him. Niya, in fact, iyang gidalangan to sa Syria Antioch para mahimong co-worker niya kay dako man kay ang trabaho nga to. So he needs a lot of help. Now, ang Bible gani nag-describe ni Barnabas this way. Wow, these are people that are so privileged ng ilang ilang good works, ang ilang change nila sa ilang pagkatao, no? Ang gi-record yun sa Bible for us to understand and believe na aga lagi ang Ginoo gani kung usab gani nato siya. Tinuod yun na nga pagkausab, dili yun na siya tumo-tumo, dili na siya fake. Para makita nato sa chapter 11 sa Book of Acts, verse 24 to 26, makita nato ang gisulti, Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit, and strong in faith, and many people were brought to the Lord. Then Barnabas went on to Tarsus to look for Saul. When he found him, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. It was at Antioch that the believers were first called Christians. Okay, so mauni si Barnabas. Ang additional pa niini, mauni siya ang first nga tao na sa dihang na nikailap na ang pulong sa Ginoo through Peter na 3,000 ang na-converted. Possibly apil na sa Barnabas din ha, sa nga naminaw ni Peter na converted siya, niya, grabe ka ang famine, ang need sa tanang mga katawhan, nga labi na itong pobre in town. Barnabas sold his huge property, o bisag usa ka dako, bisag piso, wa niya kuwai, iyang gihatak ang tanan ngadto sa pagtabang ato sa mga apostle para pagtabang sa mga katawhan. Okay? So that is how he is giver good siya. So, si Titus, sa lain nga bahin, gentle disciple ni siya ni Paul, nga eventually nahimong co-worker ni Pablo. Nga kani si Titus gani, sige kuyog ni Pablo. But this time, i-mention si Paul, kuyog niya sa Jerusalem Council. Kaya nga naman, kay si Titus faithful, again, no? I-emphasize yun na sa Bible, faithful, trustworthy, dependable partner, and fellow worker. Mauna nga klase si Titus. Tungod sa iyang pagka-faithful, masaligan, dependable gyud siya, worker gyud siya sa Ginoo, gi-appoint siya ni Paul ngadto sa lain-laing mga bulaton sa Corinth, sa Crete, ug sa Dalmatia. Now, in Dalmatia, makita nato sa 2 Timothy 4:10, mao ni ang country nga ato na ilang taon sa una as Yugoslavia, pero karon gitawag ng Serbia and Montenegro. So grabe no, mga country atong bawon sa una lain nagmangangan. Daghan na jud kayo. So nini nga bersikulo sa verse 2, makita nato nga ang kani nga Pablo iyang gave credit ngadto sa Ginoo ang iyang pag-adto sa Jerusalem. Iningon man siya nga ni adto ko didto because God revealed to me, ipadaygan ko sa Ginoo that I should go. So makita nato ang usa ka tawo nga nituo ni Kristo Jesus, ni salig ni Kristo Jesus, og nagdepende gyud sa iyang leading all the time. Lahi man gud ning gituo ta sa Ginoo pero atay salig. Og bisan makita gani ang atong pagsalig kay di kita mangita sa iyang kabubuton. Di ta mo susis unsay iyang gusto, unsay leading niya, unsay mauning mauna. Mao ni nga in the midst of trial kani si Pablo knows what it is to wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength.
Mao na siya. Manang si Pablo bisag pag-unsa ka lisod ang mga problema, huwat ra gyud siya. Unya para niya ang iyang paghuwat nga sa Ginoo, ang tila ang Ginoo mo giyan niya, nakatag niya kusog. Ay kita di biya. Kaya a lot of times lang, at kaya, uy, aksyonan yun ako, kay maragkapoy ka ini, namin yun yung solusyon, mao ni ang solusyon. Only nga nasamutan hinuon ta sa atong problema. So ang pangutana ani ini, nga naman si Pablo nakig-meeting man sa mga leaders sa Jerusalem. So makita nato sa verses 2b, second line sa chapter 2 verse 2 o sa verses 3 and 4. One is for accountability. Kay makita nato din nga nagyo siya accountability kay una niyang pag-meet niya nga tuwa di siya diretso sulti siyang problema kundi ni share siya first sa mensahe nga iyang gi-preach para validation. Okay? Kay yun siya nga ganahan ko masigurado nga I was not running and had not been running my race in vain. Ay kaduha nga reason niya nga nakikita siya is klarohon niya unsay stand sa Jerusalem Council with regard sa mga Gentile believers nga gipang-convincer sa mga kunuhay representatives sa Jerusalem leaders nga nag-ingon, oy, kamo mga hentil, kinahanglan mo sunod mo sa among mga practice kami mga Hudiyo. Kay kami ba jud ang pinili sa Ginoo. Kay kung dili mo mapatuli, dili mo tinuray nga saved. So mo na ang iyang ganahan nga ma-clarify unsa may ilang stand niini. Now, nasayot yun ta nga, daghan kay mga churches that will tell you, kung dili ka permi makitaan sa Sunday, dili ka tinuray nga saved. Kung dili ka mag-speaking in tongues, dili ka tinuray nga saved. May nana bitaw. Now, we know nga there are many ways, nga ano wa man siya permi sa simbahan. Kung nagsira siya laag-laag, kanalahi na siya. Pero kung doon na important na reason, okay, or na siya na-sharean or Sunday rin yun ang time nga pwede siya nga maka-share kay mao right time sa atong tawhana, then what, which is a church, ano bitaw. And in fact, there are many churches right now nga makakita jud ko igaid jud ka. Mura ba ka kung makasunod na ka din higta na kanya kanang kinanglan ng imong mga activities nara jud dinhi instead of admonition of encouraging people na the moment you know God, na disciple ka dinhi, nga daghan na kay kahibaw-an sa Ginoo dinhi, go and preach and be there everywhere. Kay mao man na si Paul. Si Paul sa iyang conversion was never under the tutorship or tutelage of Peter, James, or John, or whoever. Because he received the gospel and the messages that he need to share nas makatawhan directly. Immediately, ang nag-send out niya, napadala niya, ngadto siya sa gawas, wa kinagid og church, oy, siya. Asa man nagtudlo si Pablo? Yes, maato siya sa sinaguga. But most of the time, nasa sa mga balay-balay, nasa sa mga park, just like ni Jesus Christ, nasa mga merkado, mao na ang mga church, mao na ang mga places that Jesus Christ and Paul we can see here nga adto sila mga magkatudlo. It's not in a beautiful building, okay, wherein nga mo tights ka dinhi para pag-maintain ani nga building, ya human way mo gamit ana for 5 days to 6 days. Ana bitaw? Mo bitaw na nga the most important thing is you are a part already of the Universal Church and you are part of this church. Like kita karon, we are a church, although virtual lang ni ato, okay, wata mag face to face, we are a church, but we are not kanabitang ang atong commitment is to God, ug atong commitment is to live for Christ, where makita ang atong kinabuhi every day, ug atong mga decision making, so ang atong mga prayers, ang atong, everything, what we say, what we do reflects Christ. Kay magunsa man ang nagsigig kag nasa simbahan, sige kag nasa simbahan, worship leader ka, pastor ka, Bible teacher ka, nag-lead ka sa women, nag-lead ka sa men, and etc. etc. But again, ang bawa pa na usab, hugaw gyapon ang mga sulti, ang mga mata, mutanaw gyapon sa dili angay tan-awon, ang mga kamot moadto gihapon sa mga unsay angay dili buhaton, ang mga tiil moadto gihapon sa mga lugar nga dapat dili ka moadto dito. These are things that does not truly represent Christ. To represent Christ is to where I am, Christ is with me and I am in Christ. And therefore, I represent Christ wherever I go. So mao ni nga,
Si Paul niyon siya dinhi nga ako i-clarify kay bisan si Titus na kuyog nako wa gyud siya magpa-circumcise, wa gyud siya magpatuli bisan pagano kay pagano man siya, Greek man siya. Now, ikatulong nga reason ni Pablo nga nung nianha siya sa Jerusalem Council is to clarify if kaning mga representative nga nagsigig sulsol sa mga iyang gipagtudluan may tungod ni Kristo Jesus nga ang kaluwasan is by grace through faith in Christ Jesus alone. Sumaon na ang atong i-present nga ang kaluwasan, grasya, mutuo lang ka ni Kristo Jesus, musunod ka sa iyang pamaagi, luwas na ka. Wala yung daghang chichiburichi. So, iya is, authorized ba ni sila? Gikan ba yun sila din ha? So, manang ningon siya nga, kani magong problema ha, na hitabo ni because daghang mga false na mga magtutuo nga ni-infiltrate diri namo yan itan-aw sila, ganahan sila nga ang among kaluwas, ang among freedom nga na ni Kristo ilang kuwaon, ubot sila nga ma-slave me again, which is slavery sa asaman, good works that religion defines. Dili good works that Jesus Christ defined for us or have decided before we were born for us to do. And what is that? One good work that God wants us to do? The Great Commission. I-proclaim si Jesus Christ and live a holy life. So, simple, di ba? So, mo na nga mo adto ta sa Acts 15 verse 1 and 3. Ako lang ni-summarize but most of them akong basahon because I also want you to read the Bible because I want you to see nga kani atong istoryahan din is always referred to the word of God. Dili niya ako, di na ko i-summarize niya ako na lang kuan dinhi niya pun andinhi niya mo kaon ra mo niya maminaw ra mo and then human mahimutang kulto. God forbid. Okay? So ako lang i-summarize ang verse 1 to 3 sa Book of Acts chapter 15. Na dahay mga katawan sa Judea nga nag-preach lagi sa Gentile believers nga kinahanglan sila mo-observe sa pagpatuli aron sila ma-save. Pero si Pablo ug si Barnabas nakigdebate ani nila. So nagkuan sila nga what's your basis for this, no? It's not debate lang for the sake of debating para lang yun nga kinsay maayo. So ilang gi kontra, in other words ang ilang mga ilang gipangtudlo kung sa basihan nila. Mo lagi to nga ni ako sa ni believe said go because nabasahan sa nina ko nga some commentators believe nga kaning mga tawhana nga nag-introduce aning i-follow gyud sa mga Gentiles ang Jewish nga mga kustombre o tradisyon. Okay, some commentators believe nga ang kaning teachings gikan sa mga Jerusalem leaders. Okay, so do they mean necessarily Peter, James, and John? Not necessarily. Mana nga si Paul o si Barnabas, tungod ni Ana, with the blessing sa ilang church nga to sa Antioch, Syria, they saw the need nga ila yung daduni sa council sa Jerusalem. Kay sila man ang pinaka-leader sa church at that time. And in fact, the apostles are still the leaders and the proponents ng daghang mga pulong sa Ginoo nga ilang gisulat nga atong gibasihan karon. So makita sa nato dinhi sa verses 4 and 5, ang first thing nga gibuhat ni Paul ang Barnabas ngadto sa council. Nga verse 4 and 5 akong bisayon ni siya kay turabot ang bisay dinhi wan sa Ailing. Pag-arrive nila ngadto sa Jerusalem, Barnabas and Paul gi-welcome sila sa tibuok kasimbahanan including sa apostles and elders. Ilang gi-report tanan gayud nga gibuhat sa Ginoo pinaagi kanila. But verse 5, but then sa pagsulti nila ni some of the believers who belong to the sect of the Pharisees stood up and insisted. So naay mga leaders ngadto sa council nga mga believers na sa Ginoo pero sikta sila sa Pharisees nga ningon sila dili uy ang Gentile converts kinahanglan gyud na silang matuli o gi-require gyud na sila pag-follow sa balaod ni Moses. Boom! Boom, 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 buto. Kita ang katag o ang tinugdan sa false teachings. Kaya ang problem nga gidala ni Paul ug ni Barnabas ngadto sa Jerusalem Council, makita nato nga dunay blessing sa mga some of the leaders or elders nga
kabahin sila sa council. Nya maingon ko nga part sila sa council kay gisulti man gud dinhi ni Paul in Galatians 2 chapter 2 verse 2b nga diha ko nila og I met them privately with those to be leaders of the church privately. Okay? Considered leaders of the church. So makita nato dinhi nga ang guidance sa Ginoo nga to ni Pablo ug ni Barnabas nga giyahan sila nga musulti sa sila mo report sa ilang doktrina nga ilang gitudlo as validation. Mo nang giingon ni Paul nga ako sang gi-share nga to nila ang message I have been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure nga in agreement mi aning mga considered leaders para dili masayang ang tanan ko gipamuhat. So by doing that, gi-expose sa Ginoo ang mga Hudiyo nga nituon niya nga Misaya gyud siya gyud ang Savior, but mausan niya ang mga katawhan nga naghangop gihapon sa ilang old faith. Okay? Nga ni-insister nga ang mga Gentile believers kinahanglan matuli sila, mosunod sila sa mga balaod ni Moses. Now, for what reason? Makita nato later on, advance lang ko niini. Di sila ganahan ma-persecuted sa ilang fellow priest. Di sila ganahan mawagtang sa ilang, di sila ganahan ma-unaccepted sa ilang grupo sa mga Pariseo because the Pharisees at that time were powerful, no? Hinangad, tinahod, dato, you know, and whatever they say as if like they're God, and whatever they say, mga tao matuod yun. They don't want to lose that power and authority. Just like during the time of Jesus Christ. Remember, most of them were from the sect or the group of the Pharisees that killed Jesus Christ because di sila kadawat nga why grado pobre kaayo gikan anang lugar nga lagnasadat nga mga why ayo mga tao dati mga why eskwela mga pobre kaayo siya nang mutudlo na mo about godly things, spiritual things, then siya gikan ana wa man siya eskwela ana ba. So it pricked their pride nga they were para nila giinsulto mayor sila ni Jesus Christ that we need to kill him. And the same thing with Paul. Okay? Kay nagtudlo to, kauban mi ani nga nagtudlo mi nga di na maong ipanudo ni Jesus Christ niya karon nibali man ni siya. Di sila kasabot. Usad damo makaingon ka nga double hatred ang ilang debate towards Paul. But again, God's wisdom cannot be denied. Kay makita nato dinhi nga ang wisdom sa Ginoo nag-work jud kanunay. No, tagaan jud kag wisdom sa Ginoo sa imong buhaton every step of the way. Pag ingon sa Ginoo, yes, maadto ka, wa niya sulti si Pablo nga mauni mong buhaton Pablo number 1, number 2, number 3, wala. He heard from the Lord, I need to go there sa Jerusalem Council para ako ni ma-address ni nga issue. But when he was there and with Barnabas, God just told them, because that's how we walk with God. In the next step, we don't know. That's why every step we must make sure na ato yung gipatapot, ato yung gihangop, ato yung kapyutan ang kinabuhi ug ang pagtulunan ni Kristo Jesus. Balikon ko atong kapyutan, hangupon, kuptan, ang kinabuhi ug ang pagtulunan ni Kristo Jesus. Now in Acts 15 verse 6 to 9. So mato ganito naman sila, nag-meet ang apostles o ang elders together aron ma-resolbar ang issue. Kaya, nama issue. Ipiyait ba ning mga kaubanan din So meeting sila, long discussion, asking discussion, din ibarong na si Peter sa ilang discussion, iyang gi-address ang issue. Nga iyang nahinamduman, ganingon siya, mga igsuon, nakibaw biya mo, nagipili ko sa Ginoo sa tanan ninyo, tanan natong dinhi gipili ko niya ug wala dili pa lang dugay nga ako musangyaw sa mga hintil aron sila makadungog sa maayong balita ug mutuo ug nakibaw ang Ginoo sa kasing-kasing ining mga tawhana nga iyang gi-confirm nga iya jung gidawat ang mga Gentiles
pinaagi sa paghatag nila sa Holy Spirit sama sab kita. Kaya unsa man ang evidence that the Holy Spirit was among apostles, remember mo sa Acts chapter 2, when the Holy Spirit descended upon them, kaningon man si Jesus Christ, makita ta ngadto niya sa Jerusalem, niya mosaka ko sa langit, niya pipila ka adlaw, muanhin niya ang Holy Spirit aron siyang magkuyog na ninyo all the time. And when it did happen, ang nagtabo, they were speaking in different languages. Nya fiesta man to, okay, Passover feast man to, daghang kay mga Hudiyo from different parts of the world nga nakatungog, uy, sa sila mo man mga grado. Ngano man ning kasulti man sa among pinulungan. Okay? So, this same thing happened nga to sa balay ni Cornelius nga dayon ang Holy Spirit just grant them speaking tongues. So ningon si Paul, si Pedro ningon siya nga ang Ginoo ba, wa siya magpili-pili, wa siya distinction between us ug sila. Kay kudiha ang tao nga Hintil ug Hudiyo moduol niya pinagi sa ilang pagtuo, limpyo na ilang kasing-kasing. So karon, ano mang inyo mang i-challenge ang Ginoo? Pinaagi sa inyong paghatag ug daghang mga gimbuhaton sa mga Gentiles, nakita ang gani mismo ug ang atong mga katigulangan sa una dili makahimo. Kay kanituo naman ta nga mas maluwas rata the same way nga sama kanila nga kita mga undeserving sa grasya ni Kristo Jesus. Now, to just highlight a little about in chapter 15 verse 10 nga ningon si Peter nga ang yugo nga gihatag which is the law of Moses. Okay, the law was God was stating law this, that. And di na to masunod gani. Yes, kani pa to ipasa nila nga samot na sila di kasunod nga wa gyud nila kaila dunay one true God. Pagawas nila ning kalibutan na kita pa. So do you know that the law of God kay karon we are obtaining naman the grace of God. The law was given for us to see and the Gentiles also to see. Wa joy makasunod ana. Why maluwas pinaagi sa pagsubay sa balaod. Okay, so maod yun na ang pinakatima nining Book of Galatia. A man can be saved alone by grace, grasya, through faith, nga mutuo lang ka, asa ka mutuo ni Jesus Christ. Okay, so mao na ang contention ni Pedro. Ngadto sa diha nag-meeting sila kay tungod ni ining problem nga gipresentar ni Paul. Pag kumagstorya ni Peter, si Paul ug si Barnabas, gipalo-upan nilag mga testimonies of miracle signs and wonders nga gibuhat sa Ginoo nila. Okay? So na-excited sila nga, si Peter, ni barog nila. So tigil si Peter, mauna nga, kami, grabe jud kay mga miracle signs and wonders nga it's not only speaking tongues. Okay? So to mention a few sa ilang missionary journey mo, dito sila sa Paphos, western end of Cyprus. Dunay usa ka sorcerer, no? Kanang mananag na niya, siya ang mura og kanang sidekick na sa proconsul. Okay niya, kita siya nga ang proconsul ganahan kaayo maminaw ni Paul, iya sa sulsulan og dili mao ang proconsul. Pagkakita ni Pablo nga kaning tawhana ba yawan maganina siya, ikaw yawan nga tawhana ka, sukad karon di na kakakita bang blind diretso. Kay ang mang birahon si ang proconsul away from the Lord. So God placed that anger in the heart of Paul to make that statement na di kakakita, nagbuta gid siya. Okay? So in Acts 14 also, makita sa nato dinhi nga si Paul, pagkakita niya nga dunay kanang tao intaw nga di jud kalakaw since birth, no? Lame from birth. Makita nato nga gitawag siya ni Paul og iyang gipalakaw. Nya nilakaw. Nya nagsyagit-syagit sa iyang kalipay. Okay, nga Ginoo ni heal niya. Nya tuod ana gihimo na silang Ginoo, etc. And in short, nibaanha ang mga tanang mga Hudiyo nga mga grupo sa Pharisees, katong sige insert sa mga tao nga oy kinang patuli ka para tinuredyo ka ma-save. So ilang gi-convince ang mga tao nga to nga kana sila di na sila mao nanuusad ang mga tao bisan sa mga miracles nga ilang nakita nga gipambuhat ni Paul ug ni Barnabas. Iba ka ng tao bali-bali lagi asa ang acceptance nga lami ato sila. Oy,
Kusog naman kayo ang acceptance diri. Nariyan sad me. Ana ang tao. Okay? World, a Lord, or world. Lord and world. Ana-ana sila. So, sa initabo ni Paul. Gi, labay nilag bato niya. Abi nilag patay na, but God caused Paul to live again. So, continue ta sa Acts 15. So, naminaw ta na, no? Sa gisulti ni Paul ug ni Barnabas ug sa mga wonders nga gibuhat sa Ginoo. Pag human og sulti nila ni ini, si James na sad ang mibarog. Ug dingon siya magsuon, paminaw mo nako. Isulti man si Peter ninyo sa time nga ang Ginoo first visited sa mga Gentiles para mokuha ang Ginoo og mga katawhan gikan daanang mga tawhana. O kaning conversion sa mga Gentiles, mao maya ni ang gipropesiya o gisulti nga afterward I will return and restore the fallen house of David. I will rebuild its ruins and restore it so that the rest of humanity might seek the Lord, including the Gentiles. Okay? And all those I have called to be mine. So, Ginoo may magbuot. So, nisulti naman ang Ginoo nga he who made these things known so long ago. So, ang akong judgment, ingon si James, nadili na to lisod-lisoron ang mga Gentiles nga ni tuo sa Ginoo. Instead, musuwatan nila nga ay lamog kaon o kanang mga pagkaon na napaang dugo, labi na nga pagkaon na gi-offer sa idols. Nya, likay lang sad mo og sexual immorality. Nya, ayaw mo kaon og mga meat nga gituok na padinha ang mga dugo. Okay, makakonsume mo sa blood niya, di ganahan ang Ginoo ni ana. Kay kaning law of Moses have been preached in Jewish synagogues in every city on every Sabbath for many generations. So, mao na nga nakahimo nila nga nagpadala silang letters, nag-choose silang mga delegado, ilang ipadangad to sa mga churches diin nasibya ang pulong sa Ginoo namili ang mga katawan sa pag-ila ni Kristo Jesus. Okay? So, in short, na-affirm, na-confirm, na-validated. So, manang sa verse 24, ningon din sila, we understand that some men from here, statement niya, nga gisulat na nila sa mga Jerusalem leaders, sa nakasabot ni nga dunay mga katawhan nga gikan kuno namo nagsamok-samok ninyo o giusab ang inyong mga nadunggang pagtulunan, pero paminaw mo wa na mo sila gipadala. Wow, grabe ang win. Kung volleyball pa na 25-0. Okay, wag jud kadaog bisag gamay ang mga yawanon o mga nagpakaroon ignon na mga magtotoo. So mo lagi na sa simbahan ba sa mayon ta magtayo kadung ta ay Christian kuno na siya ay nagtuo. So siya sa kinabuhi. Kaya sa imong gani mag-ingon pa ta nga mas ko human ang tao nga pakailan sa Ginoo, mas mura pa mas honest pa, mas mabuhat pag maayo kaysa ningon sila nga Christian sila. That's why bitaw nga ang kanang nga Christian ba kanang may kabasa na kay nga na, no? Ang best yun is I'm a follower of Jesus Christ. The best para nako. Kung unsa man ka follower ko of Jesus Christ. Kung follow ka ni Jesus Christ, imagine nang i-declare, I follow, I'm a disciple, my life is entwined with Jesus Christ. Usana me. Okay? So, manang letter of ni Paul sa Galatian churches, makita na to nga full of authority o kabug-aton because ang false teachings was already made clear by the Jerusalem Council. So, igisulti lang balik ni Paul nga to nila sa Galatia. So man makita na to din hinga sa verse 25 sa Acts 15 na nisulti din hinga, so ni decide me having come to complete agreement na send you me official representatives along with our beloved Barnabas and Paul. So nahimo pa gyud silang representative para pagpadangat ngadto sa tanang mga kasimbahanan nga aron mahibaw sila maun sa stand sa Jerusalem Church. Kay gisulti pa gyud nila sa mga leaders sa Jerusalem, ilang girisgo ang ilang kinabuhi
tungod sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga si Kristo Jesus. Ug amo sang ipadalan niyo si Judas and Silas aron pag-confirm ni ini mga botanga. Okay? Now point number 2. Makita nato nga kung ang atong mga lakaw, okay, is led by the Lord, okay, meaning ma-accepted yung tag-una sa Ginoo, magpa-accept yung tag-una sa Ginoo rather, para i-confirm lang sa Ginoo nga ang tanan natong ipamuhat is really accepted by Him, pinagi siyang confirmation sa mga leaders. Okay, so manang makita nato din balik ta sa Galatians chapter 2, wherein si Pablo made a summary of his meeting with the Jerusalem church. 1, disuportahan siya about sa circumcision. Naningon siya din ha sa Galatians chapter 2 verse 3, and they, ang Jerusalem leaders, supported me and did not even demand that my companion Titus be circumcised though he was a Gentile. So siya, klaro man nga kung kuan, Gentile, pero wag Diyos na ingon nga, oy, patuli isa ka. In fact, gisuportahan ko nila, pinaagi nila sa pagdumili nga matuli si Pablo. So, matong ingon niya nga, nakuan ba kanang na-achieve ni Paul ang gusto niya mahitabo, nga makita niya nga, makita sa mga Gentiles, o nga to sa mga pagtudloan niya sa Galatia, nga ang iyang gitinguha nga mag-affirm, mag-confirm na hitabo gayud. Hindi lang ana, ang mga Jerusalem leaders ni support sad sa iyang preaching, ang unod sa iyang preaching sa mga Gentiles. Kay mismo siya naingon man siya din sa verse 6 nga ang mga leaders at church wa mas lagi add sa akong preaching. Wa sila nga ay kuwang Paul ang imong doktrina kun ani. Kay bisan pa sa ilang pagka-reputation nila as great leaders, why difference din kay ang Ginoo gyud why favorite. Wa siya maingon nga kanira sila nga nagkuyog-kuyog na ko for 3 to 4 years, kanis na si Peter, James, and John, ang uban pang mga apostle, mo gyud ni sila akong gitagahan og dagahan jud kay doktrina ug sakto kay ni ya kani si Paul kuangan tunga ra akong gihatag niya. Wala. Manang iyang gisuportahan sa verse 7 nga ningon siya nga instead ilang nakita nga ang Ginoo naghatag na kog responsibility sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Gentiles, sa mga si Peter gitagaan niya responsibility sa pagsangyaw ngadto sa mga Hudiyo. Kay kini nga Ginoo, paminaw, ingon siya, kini nga Ginoo, the same God ni nga nagtrabaho ni Pedro isip apostoles sa mga Hudiyo, ug mao sa ni ang Ginoo nga nagpamuhat dinhi kanako nga apostoles ko sa mga Gentiles. In fact, ipakitagan pa yung preba, dugang pa niini si James, Peter, and John nga nahibaw-an na to, pillars ni sila, haligi ni sila sa simbahan, ilang giila ang gasa nga gihatag sa Ginoo diri kanako. Na ila gani gidawat si Barnabas ug ako isip ilang co-workers. Og dugang pa ni ana ilang ning gi-encourage nga magpadayon jud may pag-preach ngadto sa mga Gentiles while sila magpadayon sila pag-preach ngadto sa mga Hudiyo. I-suggest lang sila nga ayon tagpalinti sa pagtabang sa mga pobre, nga ningon sa si Paul, o maasad yun na nga kung gusto kayong pag-abuhaton. So makita nato si Pablo is a preacher who does not go to big buildings, dato mga katawhan, dili niya maging tirahon para kung makatira ko din hatag ko kay kung tithes na ni ana kay kaning mga tawhan na makilan na si Ginoo mo tithes na dire nako. Wala. He preferred to go sa mga pobre, sa mga dili makahatag kaniya. Kaya din yun na to makita din ha nga nado si Paul, except katong si Lydia, nga medyo dato siya nga babae nga iya yung gihouse sila kadiyot kay ganahan jud siya nga masangyawan jud ang ilang yang pamilya ug ang ilang lugar nga tungod kay Kristo Jesus. But that's it. That's the only rich person nga makita nato nga ilang nasangyawan. But Paul is always after the very poor. Now, ang experience ni Paul, na-experience na nato. Again, ang kanang difficulty no sa kalisod nga kanabang buhataan ni gisugo sa Ginoo ani di naman ko ma-accepted sa akong family kung bubuhat ko ani ini. Just like when I first started really working for the Lord, kung bisag pag-start pa jud ako
may addict ko sa Ginoo, immediately, no, magibiyaan na ako akong business, eventually na close siya niya. Nagtrabaho ko nga, nagtrabaho ko sa Ginoo, ako'y kwarta, nothing. Okay, so for me to be engaged on that kind of work, wala ka kibaw na bakay kaon, wala na bay mata nimo, wala. Okay, that started in 1985, 1988, mga gisuunan. Nakakos yun na grabe kaayong unacceptance sa akong family and even sa akong mga friends. Isa kasabot. Kaya nga ito, yun ni bam ka, atapulan ka, napankuhan ka din ha, so ka ng sekta, etc. Ano ba? Paul experienced the same. Remember, titulado siya, inilakay siya, at sabi niya, he became a nobody. So for sure, di na siya accepted sa iyang mga contemporaries ng mga kaparian. You remember, ang kaparian kanito, bisagay karon are powerful and full of money. Okay? So sa mga igsuon sa na family sa niya, friends sa niya, workplace sa niya, wala na siya ilha. Now, it's very difficult. This is the kind of difficulty that a Christian will go through, especially when you sense that God is calling you to work in His kingdom, in His vineyard. Hindi man naman yung Ginoo, ari ka diri jud kay sulduhan ti kag-ingonan na wa man ay ana. You just have to work by faith. Nga every day you have to just live for the Lord, breathe for the Lord, say things for the Lord. Everything is about the Lord. Ang Ginoo na yung bahala ni ana. So wherever we are, do not struggle about being accepted. Kung mo follow gyud ta ni Jesus Christ, kung mupuyo gyud ta sa iyang mga prinsipyo, sa iyang mga pamaagi, sa iyang mga giya, sa iyang mga kaalam. Okay? So, ang atong teksto makadraw ta og lesson. Una, ang atong acceptance dili dapat magsugod sa family, friends, etc. Okay? Kaya bisa pa ganing sa wala pa ganita sa Ginoo sa una, di man gyud ta fully accepted, right? There are things nga magkabangga gyud ang atong mga unahuna ug mga pamaagi. So para nako, I'd rather not be accepted because I follow Christ. And for me, accepted ko sa Ginoo una para nako nay mo na pinaka-importante. So mo na nga kanang acceptance begins mahitabo lang na nga accepted ta sa Ginoo kung mo accept sad ta nga si Jesus Christ is Lord and Savior o mo-obey ta niya. Daghan man gud ang mo accept nga Lord and Savior si Jesus, pero magpuyo gihapon sa kilabutanon nga pamaagi kay di lagi makabiya sa acceptance sa kalibutan. Now para nako, si Jesus manggod ang makahimo og everything possible. Kay kung gihimo niya nga giluwas ko niya pinagi sa iyang dako kay nga sakripisyo sa cross aron pagbayad sa akong mga sala, aron lang ko ma-accepted, madawat sa amahan. Ala, kagamay lang nako, kagamay ra sa gipangay sa Ginoo nako nga sakripisyo. Bisan pag magsakripisyo ko until ko mamatay, okay, so mag-ingon ko nag-sacrifice ko sa Ginoo for 37 years already, I don't mind. And I will continue to do so. Why? Because the acceptance of God the Father through Jesus Christ is the most important one, because that is where I will be going in my eternal home, in my eternal place, in my eternal abode. Mao man na ang atong padungan. That's my hope in this life and the life to come. So mao na nga ang acceptance na to atong i-weigh. Asa man ko ganahan ma-accepted sa Ginoo o sa kalibutan? Ginoo kalibutan. Ang kalibutan is bubura. Nya kalibutan gi-accept ka karon, so noon di na sa kay accept. Okay? Bali-bali ang kalibutan. Nya magbago sa kag dance nila nga ma-accepted ka, oy kapoy kayo na sa Ginoo bisa pag maron stepping ka sa inyong pagsayo sa Ginoo, ang Ginoo mingon, aray gitumban ko nimo, ay sorry kay Lord, yung Ginoo, okay, it's okay, fine. It's fine, anak. He still accept you and love you and carry you, especially the most difficult days sa atong kinabuhi. And that was what Paul had. Moto ang batunan o gikuptan ni Paul, ang iyang acceptance, nag-accept siya sa Ginoo.
nga kinsa siya kangilad niya, kinsa siya unsa gipamuhat niya against sa Ginoo. So para niya nga, Lord, di ta kay baylog sa asa, di ta kay baylog. So with God everything is clear. Therefore mga igsoon sa mga sitwasyon nimo karon, ayaw pagpaninguha nga ma-accepted ka sa kalibutan. And the people in this world lagi is magsige usab-usab. Wa sila ma-offer nimo. Wa sila ma-offer sama sa gi-offer ni Jesus Christ, ang eternal life with Him in His kingdom with a lot of rewards, a lot of crowns, a lot of glory in Jesus' name. Let us pray. Father, how wonderful it is to know that you accepted us, not because we deserve to be accepted. Kay Lord, wadi jud mi baho, mi bati, mi ngilaad mi. But because of your Son's blood at the cross, ug tungod kay miduol mi, di gani kami ang giduol, gibira lang jud mi nimo, Lord. So ajud mi, bisag gamay pa ning kamot, to be accepted, and yet you accepted us. You chose us, Ginoo, pagkabulahan na mo, Ginoo. Ay tagtuguti nga amo ni baligya sama ni Esau. Ay tagtuguti nga amo ning kalimtan sama ni Judas. Ayaw tang tuguti o Ginoong Diyos na mo talikod ni nimo. Ayaw tuguti bisan sa kalisdanan o kapaitan o Ginoo. Lord, we know that the only God who loves us so much with an unwavering love is you. So I entrust each and every one right now, Lord God. Kung nagduwa-duwa pa mi kalibutan na, kung strive pa mi nga ma-accepted sa kalibutan, instead nga, kung strive mi, maninguha mi nga ma-accepted by you all the time, Lord, please help. Pinsa man na nag-struggle karon, and this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Today is our Communion Sunday. Okay, so knowing that we are accepted by the Lord Jesus Christ, ang ayan lang nga ato siyang handumon, ug ang ayan lang nga atong hinumduman ang tanan nga iyang gibuhat alang kanato. So mga na nga atong kung ready na to atong mga elements, okay, mga kaigsuonan. Aside ta nga kani nga biscuit or pan man that you have is not the blood, is not the body of Jesus Christ. Hindi ni ma-converted, hindi ni mausab what power niya. Or whatever juice we have, dili is na mahimong dugo ni Jesus Christ, kay we cannot recreate and redo the sacrifice of Jesus Christ. Kaya nagpakamatay ra siya, makausara para sa tanan. But we are here to remember all the sacrifices He has done for us. So before we do that, we partake for that, kay ang kita, duha ra ka sakramento atong ituan, ang sacrament of baptism and the sacrament of communion. So before ta mo partake ni ini, mga itagpasaylo sa Ginoo sa tanan natong mga sala. Mga ita sa Ginoo nga di na ta bubalik ang mga sala. So let's just pray for a moment. Lord, we thank you that you are forgiving God, and every time you repent, you're always there to lift us up. Thank you so much, Lord. And as we partake of these elements, Father, we remember the sacrifice of your Son 2,000 years ago. And Lord, we are willing to sacrifice as well, oh God. And we know that we can never compare the sacrifices we're going to do or we have to go through compared to the sacrifice of your only begotten Son, Jesus Christ. So Father, salamat jud kaayo sa among kaluwasan. Salamat sa imong pag-accept ka namo, sa imong paghigugma ka namo, sa imong gayong pagtanyag sa imong gugma, O Lord. Pagbisan, O Lord, lain-laing mga katuigan nga nailan nimo for many years, O God, I turned away from you.
and yet you pursued me and you won me. Thank you so much, O Lord. Ngayon masat ako makigsunan dinhi nga imo gyud silang nadaog gyud nimo sila sa imong gugma. Persistent kay ka, O Lord. Rich kay ka, O Ginoo, sa imong gugma, Lord. Salamat, salamat kay. Ay tuguti nga makalimot ni kinsa na kami. Imong may mga katawan, imong may mga anak. And you want us to shine, O God. You want us, O Lord, to be full of joy, and O Lord, to receive your blessing upon blessings. For thus we are called by you to declare who you are. In Jesus' name we pray. Amen. Let's partake of the elements. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Salamat ka, Lord. So, anybody wants to share some insight sa atong lesson, o may mga questions sa atong lesson karon? Please do share. Nabata na problema ba tag acceptance karon sa kalibutan mo sa Ginoo? I praise and thank the Lord that He has set me free from that ba. Pagbuot sa gito sa Ginoo nga mahawa ko sa trabaho sa media. Ang akong gusto lang i-share is my past life nga sa trabaho sa media ba. It was all about chasing numbers, ratings. Ratings man, radio, I was a broadcast journalist. Ratings, nga ikaw number 1 jud ka, number 1 mo nga pinaminaw nga istasyon. So grabe kaayo unya diha man ko sa news and public affairs for the last 11 years. Grabe ang pressure, grabe ang stress kay kanang sa news and public affairs is mangita kag scoop. Scoop means kanang balita nga ikaw may naguna, ikaw ang kung mahimo ikaw ang solo nga nakakuha niya naguna ka. So that makes up the ratings niya. Numbers game dito siya ba? So kuan to siya chasing for the acceptance of the world. It's all about profit, sad profit kay PROFIT ha, ginansya kay syempre kung number 1 ka nga radio station so mas daghan ang mo advertise sa inyo ha. So ana siya it was an evil cycle nya maka-stress gyud, grabe gyud nga stress. So, nalipay ko nga gikuan ko sa Ginoo, gipalingkawas ko niya anang kinabuhia anang kalibutan na. So today kanang I have been crucified with Christ and I no longer live. Na sa Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kana mo na siya kanang wala na ko'y desire nga accepted ba ko sa kalibutan, kinahanglan imbitahon ka og party na I sing unya kinahanglan nindot ka kay best in costume jud ka. Don't care. Di ganay ko attend. Amen. Amen. Ano bang atong mga Basta kanang free akong feeling free akong feeling karon. I am set free from all of those kanang demands of the world, kanang seeking acceptance of the world. Mo na siya gitawag disease to please. Disease, sakit. Disease to please. Sakit sa tao nga gusto siya mo pahimuot sa laing tao. answer ka na not to be accepted, hindi ka nang willing ka mo go down sa trono nga imong gitungtungan. Willing ka mahimong anonymous, di ka mailahan. Oh, tinuod jud na you are willing to be anonymous. Infamous. Kana sa outsider ka. Outsider na ka. ODD, dili ka accepted, infamous, unya kana siya outsider. Willing ra ko, okay ra ko. Because I know that I am an insider in the Lord's kingdom.
So what were your thing before nga para nimo accepted kay ka sa kalibutan when you do this and that? Nga karon LB and Floor, unsa inyong experience sa tourism? the struggle na mo. Wala kay audio, Floor, ha? Ako sa kong kaugalingon, mga ilang ko guidance sa Ginoo bitaw nga gamiton ko niya bitaw para sa akong pamilya, ana bitaw. Kay gusto biya ko nga maluwas min tanan. Di lang kami, kitang tanan. Mo na ngananglan ko kuan sa Ginoo. Although basta mauna siya hindi kay ko ka express Ayan. bitaw. It's okay. It's okay. It's okay. Ang Flor. ako lang yung pangayoon sa Ginoo nga tudluan jud ko niya kay usahay may pagka kalibutanon bitaw punta usahay bitaw na usahay to pagkatupulan di man gyud ako kausahay kanang kulbaan ko duduhan dili gyud na ako nako Lord tanggala tang na Lord kay murag insulto kay na para nimo Lord ba nga tuo ko nimo nya naalang gyapon ang kahadlok duha di ko ganahan anak bitaw pero as a kita tao ra mong gutanon bisan unsaon naa gyud na nato siguro no kay bisan Ginoo naghangyo mangani sa iyahang katong patyo na bitaw siya katong ingong niya tanggalon ang cup sa iyahang pagpasakit di ba kay tao biya po to siya atong panahona so mo na akong kuan base nga bisan ang Ginoo pod na apoy ana nga kasing-kasing bitaw nga murag panagan na maghadlok ba inana no worried unsa ba ang iyang kuan anak po. Amen. Okay. Thank you, Flor. If anybody wants to share or ask questions? Wala. Sige. So, let's just continue to pray for one another for the whole week. And kanta ta sa closing prayer nga at the same time song, Psalm 67 verse 1 and 2. Isa ganahan mo lead sa kanang mga wapa nakalid og kanta or nakalid na kausa Si Jeannie nakalid na siya kausa. Na isa ganahan. Sige, ako. Okay, sige. Thank you, Jen. Psalm 67, 1 and 2. May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Psalm 67, 1 and 2. Yes, Lord, thank you. That's our prayer, and God bless you all. Invite people to listen, share this. Mangutan na lang kung saan ang basiha sa insect ang tagnok mo ng hukok. Hukok sa Binisaya. Tagnok. Tagnok. Naman na siya sa Bible sa Exodus verse kanang 8. Tagnok. Nuts, G-N-A-T. Katong not Guts. G-N-A-T. Or nuts, what is it? Or guts? Saan siya hukok? Osba LB na asa Exodus. Ito bang sa Exodus 8. Plague ba? One of the plague. Ang ikaduha nga, ikatulong nga plagues, bitaw. Tagnok. Tulong nga plagues. Tagnok. Sa insect na siya, munya, ang gingon mong god nga, kanang abog, niya nahimong tagnok. So, unsa na siya, hukok? Hukok? Kay gagmay man. Small insect. Wag kita kibaw LB specifically kung sa yung mga klase. Kay Binisaya man ang tagnok. Bisaya lang nilang nuts, pero wag kita basta mura lang siya, generic lang siya ba nga nuts, mura na ba? Kung sa gyud siya nga klase, wag ta kibaw. Ano kay gamay man sa hukok, mura gamay siya nga insect. So, ngano man nga naman ka, curious lang ka wala kay taga China na dili taga Taiwan, dili sa taga Hong Kong, taga China. Taga China ng NCK. So anyway, dili kay siya koan. So wala na. So have a happy weekend, everybody. And please continue to pray for this Lord. God bless all. Thank you. God bless.
Grace, si Maribel ninyo palihog, kay na problem sa God bless. Thank Oo. you. Okay, God bless you. Bye. Bye. Love you, love you. So, ang usa pa nabalik. Kita na lang, close in prayer lang taday. Pero na sa Arman sa Cebu, no? I think. Oo ba? Kay July naman, July 6 naman. July 5. Dada karon abot or ugma. Sabi, bagay ko kato sa Cebu. Kay, kuha na may mag-cluster mi, karon murag pinaspasa na dyan maayo kayo ron sa mga girls sa volleyball. Kay August 25 ang cluster, ang first tournament. Kailangan makalabang mi ana. Nagwiling. So, sige, pray taday. Sige. Lord, salamat for sustaining my sister to honor you with songs. Thank you, O God, Lord, for our good signal. Thank you, O God, for your word, most of all, O God, for speaking to us and telling us that to be accepted by you is the best thing, O Lord. Father, cause us to pursue that, although we are accepted by you, but hindi mo fall away na anak din. Lord, and then, please, have mercy sa akong mga Ginoo. Di may makakarry siyang burden, but only in our heart and in our mind, O God. You're one with her in spirit, Lord, as you're one with her, O God. And you see that before it happens. And you know what she's going through, Lord. So, Father, into your hands, O Lord, commit you na ako akong mga Ginoo. For you are the one who can truly take care of her, who can truly understand her, who can truly meet her needs, Lord. Father, salamat that you are God, that we know you and you know us. Thank you for calling us out from among so many and taking us, Lord, to become yours, Father. Salamat ka na. Father, we know you will continue to give her the strength, the faith, and the hope, oh God, continue to be bigger and bigger than it was yesterday and today, Father God. Salamat kayo sa tanan, Lord. Imong tanang dumugog himaya, Lord, ang mga pagumangkon, nga ni-fly natin sila, o nabot na ba sila, they'll be in Cebu, Lord. Please be with them, sustain them. Nagampo ko nga imong gamiton akong maguwang o Ginoong Diyos to tell them about you. Please nang mahimo lang reunion without you, O God. Even sa, Lord, reunion sa mga Rosada, O Ginoo, ay tagtubuti Ginoo nga makawang. Pagkasaman mo pa doon sa imong pulong, Lord, madawat niyo, makita sad sila kinabuhi ng mga nangausap. Ginoo, na Lord, dili makawang in town ang sacrifice ni Mercy, Ginoo, to bring her family together, God. Lord, be with them also, Ginoo Diyos, even for Maribel na sa sigura siya, while waiting for Ram, Lord, na matuman sila, side treatment sila sa Palawan, na Ginoo, for Maribel to stay with Sky, Ginoo nga dunay mga healing, may tabo, dunay mga Lord banding, ug labaw sa tanan Ginoo nga. Father, please gamita ta si Maribel to bring her daughter back to you. Father, we ask of you, and even for Lainey Sugad na siya sakit sa thyroid, Lord, masad si Tata o Ginoo, so ni Maribel, Lord, Father, kaluy in town, Lord, nagamitan ni to turn them back to you. Even for Lisel o Ginoo, so sa ni Maribel amahan, nadaghang ipamati. Untap sa iyang medyo nga ipamati, Lord, di na siya kaginhawa. Lord, sa may mga katuyuan, may mga sakita, please, O God, cause them to come out pure, Lord, closer to you than they were before. Salamat kay Ginoo.
Kung magawang Lord, taga-in town siya o usog amahan while agiyang yung family sila sa Arman o ang mga ako Lord will be there. Mm. Ang pusan mi day ni Nova Lord sa ilang pagkanha by August kay doon na sa ng August Lord kay July naman mi Father nga si Ison o God will makakita sila sa inyong meron ko. Please. Kung maka-share akong manghod Ginoo o nga naminaw sila ang dama na ilang mga kasing-kasing Joji o sino ba. Ihatag taon lang kaluwasan nilang gikinahanglan. Karuman jud Lord ka, di ka may magpili. Ikaw ikaw mo, you're the one who can make all things possible. Not us. Not any one of us has the power nor the means. We only have the opportunity and the privilege of God to share. And open doors of God. We pray, we ask you. Salamat kay Ginoo. So from Nova and Georgie, Lord, nananong taon lang mga kaanakan usab og gulo nga nanganak na sa luglain sa dugay ng Diyos, Lord. Makailag kayo kanino. Gipasa pa makaluwasan na to sa mga kaliwatan ni. Kaliwatan ni Timor o kaliwatan ni Crete. We give you praise.